Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maganda rin po na mapag-usapan natin itong update sa balita na talaga namang ikinabahala ng maraming mga mamamayan, pati sa iba pang bahagi ng mundo na may mga kababayan tayo, mga overseas Filipino workers na mga pamilya nila na iwan dito sa Pilipinas, mga anak nila, itong nangyaring mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Una, nabuksan muli kung naaangkop pa ba ang pananatili nitong juvenile criminal justice system na binuo sa batas na Juvenile Justice Act na pinangunahan noon ni Kiko Pangilinan bilang author. At ito ba ay naaangkop pa sa kalagayan ngayon na lumalawak at dumadami ang mga insidente ng karahasan, including po ang mga malulubhang krimen involving mga kabataan, mga minor de edad. Hindi lamang po itong San Jose National High School mass shooting sa Tacloban City. At pangalawa, ano ba talaga ang pinag-uugatan ng ganitong uri ng paglaganap ng subculture o ng kaisipan at mga mind frame na nakakaapekto po sa kasalukuyang henerasyon ng mga kabataan sa Pilipinas? Ano ba ang pinagmulan nito? May kaugnayan ba ito sa mga pangyayari at mga kapareho na mga pagkilos at mga pag-iisip ng mga kabataan sa abroad, lalo na po sa Estados Unidos? At pangatlo, ano po ang mga dapat gawin na hakbang ng ating pamahalaan upang ito ay masawata at maisalba ang pagkalugmok ng kabataang Pilipino sa ganitong uri ng maagang pagkakasangkot at pagkakagumon sa mga karahasan. Okay. Una, puntuhan natin itong Kiko Pangilinan Law. Ang sinasabi kasi doon, kapag below 18 years old pa ang naka-commit ng krimen, ay hindi pa ito pwedeng ikulong doon sa mga regular na kulungan. Dapat doon sila sa Juvenile Delinquent Facility o doon sa mga tinatawag na facility para sa mga children in conflict with the law. At aantayin pa ang age of discernment para sila po ay masasampahan ng kasong kriminal. So hindi ka pa makakapagsampa ng kaso kung 14 anyos ito, sapagkat ang age of discernment, yung pwede nang ma-identify ang batayan na kaalaman ng isang tao sa mali at tama sa isang bagay o sa isang pangyayari o sa isang aksyon, ang nakalagay ay 15 years old ang age of discernment. Doon mo pa evaluate at doon mo pa isasampa ang kaso sa 18 years old pa siya. So kung 14 anyos, kagaya itong nakapatay sa report ng mga police sa investigation lumalabas, more than 40 rounds ng pinaputok na mga bala, 99% nang galing sa 14 anyos, at yun most likely ang nakapatay sapagkat ayon sa police investigation and report ay nag-warning shots lang itong 15 anyos na gumagamit ng caliber 38 revolver. Hindi siya direktang pumutok ayon sa nakuhang impormasyon ng mga pulis. So ito ngayon ay palaisipan. Bakit ganon ka systematic, ganon ka premeditated at pinagplanuhan ang naturang aksyon na nangyari sa San Jose National High School na ito sa Tacloban City? So itong Kiko Pangilinan na batas na to ay nagiging daan din o nagiging cover ng maraming kabataan, mga minor de edad at mga organisadong sindikato at kriminal upang itago sa batas ang pananagutan ng mga bata na ginagamit nila sa krimen bilang drug couriers, lookout o mga involved sa naturang krimen. Hindi ka agad ma-prosecute dahil nga below 18 years old. Antayin mo pa ang pagtungtong
sa edad 18 bago mag-proceed ang criminal prosecution. At ganon din po sa lalo na kung mga 14 below 15 years old lamang. Kaya naman pinapabalikan ito ngayon ng ilang mga senador like kay Senator Robin Padilla, ang gusto niya 12 years old. Ang age of discernment, of determination, at dapat pwedeng magkaroon ng automatic na pag-prosecute sa kanila sa krimen na ginawa nila. So, mayroong nagsasabi 15, din automatic sasampahan ng kaso. 12 years old, pwede na siyang i-measure o susukatin ang kanyang age of discernment. Well, hindi lamang po ito sa batas na kakulangan. Kakulangan din po ito sa pagpapatatag ng pamilyang Pilipino, ang gampanin at tungkulin ng mga magulang. Kasi po, ang unang magtuturo talaga sa kabataan ng disiplina at ng pagmamahal sa kapwa-tao at mabuting asal at paghubog ng kanilang karakter sa loob ng pamilya yan. Pero sa panahon po na pinabayaan sila at maaga silang nabubuhay sa lansangan at pariwara ang buhay dahil sa kahirapan, ang tungkulin na yan at gampanin ng mga magulang nawawala. Kaya nabibiktima sila ng iba't ibang mga antisocial or social evil influence. Droga, barkada na masama, kriminal na mga nasa lansangan o sa paligid na nagbabantay upang sila ay kuhanin, mga communist, terrorist, recruiter, and groomers. At ngayon may sumusulpot na panibago na tinatawag na nihilist violent extremism, NVE. Ito po ay umusbong sa subculture ng mga minor de edad at kabataan sa Estados Unidos. At ito ang pinagmumulan ng mga maraming insidente ng mass school shooting or open school or open mass shooting sa mga pampublikong lugar, mga parke at iba pa. Itong pagkakaroon ng subculture sa kaisipan ng kabataan na magrebelde sa pamamaraan na sila'y mapapansin ng establishment, ng lipunan, ng gobyerno at ng pamilya nila. Nihilist violent extremism. Nihilist, N-I-H-I-L-I-S-T. Nihilist violent extremism. Ito po ay isa sa mga teorya na binuo ng FBI at ng kanilang mga forensics and criminal analysts sa criminality sa Estados Unidos involving mga minor de edad, yung mga kabataan na sa murang edad ay naging kriminal. Yung mga nihilist violent extremism, ito yung gumagamit ng kaisipan na ang kabataan ay dapat natural na maging rebelde at maging pasaway sapagkat kailangan silang pansinin at bigyan ng pag-aruga ng kanilang pamilya at ng lipunan, at para mangyari yan, kailangan maging violente, maging marahas to the point na gumamit ng pagpatay at maging sangkot sa krimen. Yan po ang nihilist violent extremism. Ang isa pang extremism, itong communist terrorist extremism at mga jihadist extremism. Yung Islamic extremist naman yon sa relihiyon, at ang sa mga komunista sa ideolohiyang baloktot na itinatanim nila na natural lang na magrebelde laban sa gobyerno, laban sa otoridad. Pero pareho po ang kanilang pinagmumulan. Ito po ay kaisipan na nagtutulak ng karahasan at nagja-justify o nagbibigay matuwid sa karahasan. At sa murang edad ng kabataan, nare-reinforce po ang kanilang tinatawag po na cognitive assimilation. Yung natatanggap nila sa murang edad nila ay napoproseso nila sa kanilang sistema. At kung walang gabay ng magulang at walang malinaw na matino na lipunan at komunidad na ginagalawan nila, mas nare-reinforce po ang kanilang cognitive assimilation nitong nihilist violent extremism, nitong communist terrorism, extremism, at ng Islamic extremism na pwedeng pumasok sa kaisipan nila at maging marahas at violente sila. Nakita natin yan sa Marawi War na nangyari, ay marami doon mga ISIS kabataan din.
Mga nag-iedad lang po na mga, ang iba minor de edad din. Ang iba nag-iedad lang ng mga 18 to 24 years old or 25 years old. At naging terorista na sila. Ganon din po yan sa amin sa CPP, NPA, NDF. Na-recruit ako, mag-18 years old pa lang po ako. At yun nga, umabot ako ng halos 20 anyos sa loob ng CPP, NPA, NDF. At nahulma ako sa kaisipan ng ideolohiya ng Marxismo, Leninismo at Maoismo na makatarungan at matuwid ang magrevolusyon at gumamit ng karahasan laban sa sistema ng gobyernong umaapi at nagsasamantala sa mga uring anak pawis at mga masang anak pawis. Yan naman po ang class hatred na itinanim sa amin. At pareho lang po sa jihadist or Islamic extremism, itong nihilist violent extremism naman ay gumagamit ng karahasan upang igiit ng mga minor de edad at kabataan na dapat hindi sila tratuhin ng mga minor de edad at dapat sila ay tratuhin ng maayos at matino ng establishmento at hindi sila dapat kinokontrol sa kanilang mga kaisipan at ginagawa ng mga regulasyon ng gobyerno o ng establishment. Yan naman po ang nihilist violent extremism. At mukhang itong nangyari sa Tacloban, ito yung sinasabi ng FBI na may mga grupo, yung KMFMDM. Ito po ay halo doon sa extremist band na nag-culturize ng tinatawag na extremist violence. At ang ibig sabihin niyan, yung t-shirt na nakita doon, ang meaning niyan ay no mercy to the majority. Ang mga kabataan nito na nalululong sa paggamit ng karahasan upang mapansin ang kanilang mga hinanakit at saluobin sa sarili nila at sa pamilya nila. At mayroon pang grupo na tinatawag na true crime community. Okay. So ito naman ang true crime community, ito naman yung mga nagrarayot na kabataan. At ang kanilang kaisipan na kapag nagrayot ka, ay nagkakaroon ka ng puwang o importansya sa lipunan. At ang isa naman, ito yung gumagamit ng neo-Nazism. Racist naman ito, na kailangan yung mga mahihinang nila lang ay pinapatayan. At kailangan maging matapang ka palagi upang ikaw ay maging superior. Neo-Nazism naman po yan, o mga Ku Klux Klan na type ng kaisipan. Nagre-recruit po ang mga grupong ito online. At malaki po ang possibility na natagpuan ng kabataang ito ang mga online recruitment and online activities na nag-iinganyo ng karahasan sa kabataan. At laganap ito sa Estados Unidos. At ngayon ay pumapasok na sa Pilipinas ang ganitong nihilist violent extremism or NVE. Pero babalik pa rin po yan doon sa pagiging angkop ng batas at ang tinatawag po na scope of intervention both ng pamilya, ng local officials, ng community at ng gobyerno nasyonal. Kasi kung wala po ito, pati po ang DepEd kailangan magkaroon po ng regular counseling sessions. May psychologist dapat sa mga paaralan o mayroong psychological session support sa kabataan para mapanatag po sila. Hindi lang ito po ang iniinganyo sa online, pati po ang suicide. Kaya po yung edad 15 to 19 years old sa Pilipinas, mataas po ang insidente ng suicide. Depression, yung adolescent depression incident, mataas po sa Pilipinas. At kung hindi ka mag-suicide, nagkakaroon ka naman ng mga tendency na maging marahas sa kapwa mo kabataan o sa mga tao na sa tingin mo ay inaapi kayo. At yun ang inyong boses, karahasan. So, yan. Kailangan po dyan ang seryoso na pagpapatakbo ng ating public school system, ng ating school system, na kung saan po ang mga pamilya at ang mga namamahala ng paaralan ay binabantayan po ang naturang mga pag-iral ng possibility ng adolescent depressive tendency na nagpupukaw sa kabataan na maghanap ng kanilang puwang sa lipunan at napupunta sila sa online
na mga recruitment nitong violent extremist groups. Kagaya ng NVE na kultura o subculture ng nihilist violent extremism among youth and adolescent and young people na kumakalat sa Amerika at nakakaapekto din sa Pilipinas. So maliban po sa intervensyon psychosocial sa pamilya, lalo na po sa mga naiwan na mga OFW na mga magulang, ang kanilang pamilya, kailangan po may community support yan. May community mobilization. Dapat dito nakatutok ang DSWD at ang PNP na mga Children's and Women's Desk Program nila at pati ang Barangay Council. Yan po dapat pati ang Parents Teachers Association. Hindi lamang po para sa pagbili ng electric pan o pagpapagawa ng CR o ang mga project na pinupunan nila dahil sa kakulangan ng facilities. Yun ang nagiging papel ng PTA. Dapat ang PTA, yan po ang pinag-uusapan. Papaano po mapapanatag ang kabataan? Sapagkat ang edad po na mga 12 anyos hanggang mga 19 or 20 years old ay biktima po ito ng kadalasan ng pagiging ligalig sa damdamin nila. Dahil po sa kanilang kapusukan at iba't ibang exposure sa online or internet na mga bagay at pati na po ang kakulangan ng malusog na sanggunian at mga pakikipag-interact ng tama sa komunidad o kaya sa paaralan ay nagiging vulnerable po ang kabataan na mapunta sa extremism. Yan po ang nais nating ma-emphasize. And it should be a national direction. Yan naman po ang wala at hindi ginagawa ng gobyerno ni Marcos. Kung papaano po na ang violent extremist tendencies and influences na pumapasok po sa mga minor de edad, kabataan sa Pilipinas ay mapapapigil. Number one, kailangan po magkaroon tayo ng regulatory powers. May batas o wala, it should be done by the government. Na hindi natin papayagan na yung mga online games na may mga karahasan ay magpapatuloy. Lalo na kung ito ay ginagawa na parang libangan at parang nagiging normal sa kabataan. Pangalawa, hindi natin papayagan dapat na ang mga telecommunications company papayagan nilang i-carry pati po itong mga uri ng games na nagiging online. Dahil po kinikerry na rin sa data, binibigyan sila ng access. Dito dapat papasok ang regulatory intervention and law enforcement patungkol po sa mga nagtitrigger nitong violent extremism. Kailangan may intervention ng gobyerno yan. Sa tingin ko, kahit wala pa ang batas, pwede nang magpalabas dyan ng executive order ang gobyerno natin na lahat po ng mga games na hindi cleared sa DICT at pati po sa telecommunications carrier ay hindi dapat yan papayagan na ma-access. I-deny dapat yan, ibaban ang mga kababayan. Hindi magreklamo sila, magreklamo ang mga producer o mga operator ng mga games na yan. Pati sugal dapat, pati nga pornografiya dapat nire-regulate yan sa mga minor de edad because everything you can access sa cellphone basta may data ka. So dapat po may automatic yan na hindi basta-basta ma-access ang ganyang mga uri ng influence on the internet that can trigger psychological motivation and distortion of cognitive capacity ng kabataan. Pero yan ay sa side na po ng policy. Sa side po yan ng programa ng gobyerno. Authority na yan ng gobyerno. Yan po ang ating punto de vista na dapat magkaroon dito ng holistic social and political approach as well as community intervention both sa eskwelahan, community, barangay, pamilya. Yan po ang pinaka-front line of defense para maisalba natin ang kabataan mula sa pagkalugmok sa karahasan, recruitment ng communist terrorism at mga extremist nila, recruitment ng Islamic jihadists, extremist na gumagamit ng reliyon sa maling pamamaraan para lasunin sa karahasan ng kabataan at itong nihilist violent extremism na gumagamit ng kriminal na mga akto at karahasan para mapansin ang kabataan sa lipunan at sa establisimento at sa pamilya nila. Yan ang mga dapat nating tinitingnan.
NBI, dapat dito kayo nakatutok. Hindi kay Mike Defensor, kay Ka Eric, hindi sa mga nagrereklamo tungkol sa katiwalian. So, si Bongbong Marcos Jr. is not a very good example for this Kasi nga itinuro din siya ng kanyang kapatid na lulong sa bisyo, chronic drug abuse. Ang sabi ni Senator Amy Marcos, kay Bongbong Marcos, so how can he be a very good example sa kabataan kung ganyan ang pagkalulong niya rin sa bisyo na sumisira sa utak ng tao. That is why, kung hindi sana niya kayang pamunuan ang pamahalaan at ang buong gobyerno, pwede naman po siya mag-resign. Then let's follow the constitutional successor. Sa Singapore po, hindi nangyayari masyadong ganito, no? Sa mga bansa na malakas ang gobyerno nila at matino ang pamamahala, Vietnam, kahit Communist Party ang namamahala dyan, o kaya sa China. Hindi mo pwedeng kontrolin kasi ang external, pero sa internal, sa loob sa gobyerno mo, kapag pumapasok po mga negative and evil influence, gamit po ang teknolohiya, pwede mong i-control yan. Yan po ang ginagawa sa Vietnam, sa Singapore, and even sa China. At even sa mga bansa po na mahigpit ang gobyerno nila. Dating po sa mga pagpapalaganap ng kulturang bulok at marahas sa hanay ng kanyang mamamayan, lalo na sa kanilang kabataan. Sa mga bansa po like Israel, South Korea, North Korea, China, mandatory po doon ang mga military training ng kabataan nila para mapapasok po nila ng maaga sa disiplina. Pag edad 18, mandatory po ay mayroon ka dapat military service training, at kung hanggat maari maaga pa ay dinidisiplina sa paaralan ang kabataan. Sa Japan, ganun din po. Hanggang grade 4 yata bago ka magkaroon ng ibang subjects other than character development and attitude and values na dapat tinidisiplina ang sarili. May ganun pong tutok sa mga bansang ito sa kanilang mga kabataan. Sa atin po, napabayaan na po. Makikita natin kaliwat kanan ang impluwensya ng bisyo, impluwensya ng droga, impluwensya ng mga mararahas at masasama na mga uri ng laro sa internet na nakakapag-trigger ng cognitive assimilation of violence hanggang sa maging extremist po ang pag-iisip nila. Kagaya ng nangyari ngayon sa problema dyan sa mass shooting sa Tacloban City. Sana po ito ay magbukas isip sa tamang pamamahala, tamang patakaran, tamang pamumuno ng gobyerno pababa mula sa taas sa level ng presidente, vice-presidente pababa, na isalba natin ang kabataan, ang mga minor de edad at kabataang Pilipino before it's too late na ang kabataan natin ay lulong na sa droga, lulong sa masamang bisyo, lulong sa karahasan, at mahirap na ang ating pagbangon pa. Dahil halos lumaganap na ito na nagwawasak ng ating mga kabataan. Included po dyan ang terrorist grooming ng communist terrorist recruiters through their front organizations. Kailangan po asikasuhin din sila. Sana po nakapagbigay ng kaalaman si Ka Eric patungkol po sa mga seryosong usapin na ito, lagpas pa sa mga kaguluhang politika na hinaharap ng ating bansa. Mabuhay po kayo at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!